Sa isang sako po sa kuya, anong ano? Yan, 2,630. Pwede mag-iba? Pwede mag-iba? Yeah. Ayan, so may dala po tayo ditong bigas at grocery po. Ayan, andito. So ayan, pasalamatan ko muna si Lord dahil talagang sa mga ganitong pagkakataon may ginagamit siya para makatulong sa mga taong nangangailangan. Yan, kaya meron tayong grocery dito. Yan, pinabagis na nga natin dun sa sa nagpapadyak kasi hindi natin kaya yan. Kaysa naman sa Kuya Elvin, mas lalong mahirap. Kaya ayan, inutusan na lang natin yung nagpapadyak na siya na lang yung magdala din kina Kuya Elvin ng bigas. Yan, malaki naman yung katawan ni Kuya. So ayun nga, medyo napalayo yung daanan nila. So tayo naman, dadalhin natin yung grocery. Yan, grocery, tapos yung ulam nila ngayon, binilang ko na ng ulam para makahigop sila ng sabaw. So mayroon ditong buto-buto at yung mga biskwit, yung mga tinapay. Ito na nga po tayo kina Kuya Elvin. Ayan, para dalhin nga po yung bigas at grocery galing sa ating mga sponsors. Ayan, kumusta mga bata? Pakayan po. Ha? Pakayan po. Sinong gutom? Sinong gutom? Gutom ka, Bok? Nung pumunta nga ako dito, wala silang pagkain. So talagang kape lang yung laman ng sikmura nila nung time na yon. Kaya talagang nakakaawa. Si Kuya Elvin nung time na yon nagtinda, so nakasalubong ko siya. Naubos yung tinda mo nun naubos yung tinda niya. Okay lang naman siguro mag-advise kina Kuya Elvin, pero wag naman sana yung below the belt na kung ano yung mga sinasabi. Kasi kung nasubaybayan nyo po yung mga vlog ko, simula noon hanggang ngayon, siguro masabi nyo, masipag talaga to si Kuya Elvin. Isang taon natin itong tinutulungan si Kuya Elvin. So wala naman tayong nakitang mali sa kanya. Dahil masipag naman. Yung mga nagsasabi na walang diskarte si Ate Lisa, yung hindi po nakakaalam, si Ate Lisa po mahina yung mata. Kunti na lang yung nakikita niya. Si Kuya Elvin may sakit, tapos si Ate Lisa may sakit din. So paano kung kayo nasa kalagayan nila tapos ganun din yung sasabihin sa inyo? Siyempre 'di ba masakit din sa loob, no? Kaya wag muna tayong maghuhusga kung hindi natin alam yung mga dahilan. O kaya alamin niyo muna kung ano yung mga dahilan kung ba't ito yung nangyari sa kanila. So nakita natin sila, ganito lang talaga yung sitwasyon nila, ganito na yung yan na yung pamilya nila. Kaya so hindi na natin pwedeng ibalik pa, hindi na natin pwedeng sisihin pa kung ano yung nangyari. So ang intindihan lang natin, so yung ngayon matulungan natin sila kasi ayan, hindi na maibabalik yan. Tanggapin na lang natin na yan yung pamilya nila. So nagsusumikap naman si Kuya Elvin para sa pamilya niya. Kaya sana tigilan natin yung pagsasabi ng kung ano-ano na below the belt. Okay lang, maganda yung mag-a-advise tayo, pero wag naman yung sobra-sobra na hindi nyo naman alam kung ano talaga yung totoong ginagawa nito ni Kuya Elvin. Kasi hindi naman talaga siya tamad eh. Yan, pasalamatan ko muna si Sir Lander Gonzaga. Yan, nagpadala po siya ng 5,000 pesos para kina Kuya Elvin. Tapos, meron pang isa dito na nagpadala. Hanapin ko muna. Siyempre, pasalamatan din natin ang isa sa mga sponsor nila Kuya Elvin. Si Ma'am Christine Update Iowa USA. Yan, maraming salamat po. Sila po ay mga content creator din sa Reels. Kaya suportahan po natin sila. So ilalagay ko po dyan sa screen yung mga channel nila para masuportahan nyo din po. Kasi sila hindi naman sila nagre-Reels para sa sarili nila. So, nag-Reels sila para kumita, para po may tulong dito sa mga kababayan natin. Tulad nga po nito ni Kuya Elvin. Kaya dapat lang po natin silang suportahan. Kaya maraming salamat po sa ating mga sponsors. Yan. Kasi may mga nagsasabi na ang dami na namin naitulong sa inyo ng mga sponsor, pero bumalik pa rin kayo sa dati. Magpapaliwanag po ako dahil hindi ko naman po talaga sinasadya yung ganito. Meron po kaya kasing time na nagkakasakit din ako, hindi ako nakakapagtinda. Unang-una, nanganak yung asawa ko. Halos yung naipon ko naubos. Hindi ako
nagsasabi kay sir na, oh sir, wala na akong pera, wala kaming bigas. Ayoko kasi, ayoko yung mapaiya ako sa sponsor kung meron nag-sponsor sa akin. Ayokong makaabala. Kaya tinitiis namin yung hirap dito. Unang-una, ang layo ng tindahan, ang layo ng palengke. Isan ang time na wala kaming pagkain, nagtatiyaga kami sa bidlon. Ayoko kasi magsalita na, oh, sir, wala kaming pagkain, wala kaming bigas, mangingi kaming tulong. Ayaw namin ganun na. Kasi nadanasan namin na alis po yung mga salita na natatanggap namin hindi maganda, kaya initis namin. Ito po ang iyak ko kasi hindi ko talaga expect na ganito. Ang iniling lang namin yung may matitiran kami. Kasi ayaw namin bumalik sa kalsada. Ito nga po, magtitinda ako. Kasi wala kaming pagkain. Ang hirap po kung kayo po ay nasa kalagayan ko. Siguro mararanasan ninyo yung pagsasalita kang hindi maganda. Ang laki ng katawan mo, ayaw magtabanat ng buto, ang tamad. Ang hirap po. Kaya dinidibdib na lang namin yung ayaw namin maka-istorbo sa ibang tao na wala na kami makain, wala kaming tinitest namin kasi ayaw namin makarinig na komento. Nung una, maganda yung ko sir, yung mamumuhay kasi di pa nanganak yung asawa ko. Nakakaipon-ipon kami, nakakabili kaming pagkain, masasarap ng pagkain, manok, karne, isda, gulay. Pero nung nanganak ang asawa ko, medyo matagal-tagal kami sa ospital kasi tapos yun, inaatake ako lagi ngayon asma, katulad kanina kagabi. Hindi ko naman masisisi sa akin kasi malamig eh. Yun talaga ang sakit ko. May nabasa ako dyan, yung nag-comment dyan, talagang may asma talaga ako mula sa malit pa ako. Pero alam ng yung nag-comment na yun na kahit bata pa ako, may asma talaga ako. Hindi na naalis. Tapos ang sasabihin nila, hindi ako magtanim-tanim. May tanim ako dito. Kaso hindi talaga maganda yung lupa, kaya hindi nag-asenso yung mga tanim namin. Kaya yung mga bata, gabi, yun lang talaga kaya namin gabi, yung kakainin namin. Kasi kung hindi naman halos gabi, nagkukuha ko rin akong pako, katulad yun, nanguha ko ng pako, pang ulam namin mamaya. Yung binigay mong pera, nabili kong gas, pagkain namin. Hindi ko naman alam na galing kayo dito. Ang akala ko nung siguro talaga pinapunta kami ng Diyos dito para makita nga yung sitwasyon nyo. Ilang araw na pala kayong hindi kumakain ng maayos, puro gulay lang. Ayaw na. Ba't di mo sinasabi sa akin, may bigas naman doon sa bahay, pwede ka naman kumuha doon. Hindi naman nawawala ng bigas doon. Kumuha kayo doon kasi naman sa gusto. Nakikita mo yung mga anak mo, gutom na. Huwag mo nang idama yung mga anak mo. O kung kayo tiisin yung gutom, yung mga anak nyo siguradong hindi. Gumagawa naman po akong paraan. Oo, alam namin, pero pag wala na talaga. Huwag ka mahihiya kung walang bigas dito kasi alam namin madalas kang hikain, hindi ka makapagtrabaho. O mahina yung kita dun sa puto. Pumunta ka dun sa bahay para nagtitinda akong puto. May nadadaanan ako mga kalakal, mga bote, plastic, bakal. Pinupulot ko talaga. Pag wala talaga akong binibenta ko. Katulad ngayon, naka-ready na, ibebenta ko mga bukas yata. May activity yung mga bata bukas sa school. Kuya Alvin, hindi naman to nagpapabaya sa mga anak. Nagkataon lang yung buhay nila andito sa sitwasyon na to. May sakit siya, madalas sikain. Yung asawa naman malabo yung mata. So sino yung aasahan ni Kuya Alvin kundi sarili niya lang talaga. Kaso yung pamilya ko, kahit may asma ako, alam niya yung sir na kahit inika ako, nagtitinda ako. Ang hindi ko lang kasi ayoko kasi yung yung buhay namin, yung pinagsasalita hindi maganda. Ang sakit kasi
At tinitiis namin kahit wala kami pagkain dito. Masabi ko lang na okay kami. Yun ang sinasabi ko kay sir na nagtatawa, anong pagkain nyo? Meron pa. Tinitiis namin na sinasabi kong meron pa kahit sinungaling. Nagsisinungaling na ako, walang kaming bigas. Ang hirap. Yung nakarang linggo na pumunta kayo na inaatake ako, nagtanong si sir, anong pagkain nyo? Yung naputulan kami kurente. Yung puhunan ko, naibayad ko sa kurente. Wala kami ganung kapera-pera na. Pinipilit ko bumangon. Nagpapadyak ako. Nagsasidecar ako dyan kahit hingal na hingal ako. Tinitis ko kasi ayaw ko yung may masabi sa akin. Ang hirap, sir. Baka sabihin ng viewers, overacting ako. Ayoko naman sabihin na overacting yan. Tapos, abusado. Kaya nga ayaw kong hihingi ng tulong na wala na kaming pagkain kasi baka sabihin abusado na kami. Ay ilan lang naman yung nagsasabi, pero kami na nakakilala sa'yo, hindi kami maniniwala kasi kilala namin kayo, kilala ka namin, kaya siguro ano lang, tuloy-tuloy lang kung ano yung naumpisa mo noon, pagpatuloy mo pa rin ngayon kasi balang araw hindi naman siguro habang buhay ganito yung kalagayan nyo. Malay nyo dumating yung time na swertehin kayo sa buhay nyo, basta tuloy lang ang buhay, no? Huwag mong i-stressan yung sarili mo sa mga sinasabi ng ibang tao kasi hindi ka nila kilala. Mas kilala mo yung sarili mo kaya huwag mo silang paniwalaan mo. Kumain na kayo ngayon? Naglugaw kami kasi nagtitibid-tibid kami. Naglugaw lang pala. Si Melody wala tong kagana-gana si Melody. Ha? Wala kang kagana-gana sa buhay, ha? So, may mga kapatid mo masisigla. Gutom ka na? Ha? Gutom? Oh, hindi na kayo magugutom ngayon. Oh. May isang sakong bigas dyan. Oh. Kumusta ka ngayon? Hinihika ka ba? Oh, marami ditong pagkain. Ito gagawin ko lang to pag talagang walang-wala kayo, ha. Pero kung alam ko naman na meron kayo, tapos kaya mo na magtrabaho, ikaw na muna yung bahala sa pamilya mo, ha. Pero pagka mga ganitong sitwasyon talaga, may sakit ka, tapos hindi ka makapag trabaho, lalo't para sa mga bata, gagawin ko to, no? Nahiya nga kami, sir. Ha? Nahiya kami. Bakit? Yun nga, ayaw namin kasi talaga, kung andito ako, hindi naman yung pagsasabi yung gano'n yung ulam namin, wala kami. Hindi, ako alam ko yung sitwasyon nyo, eh. Maliban dun sa mga taong hindi kayo kilala, talagang makakapagsalita ng hindi maganda. Okay lang naman sana mag-advise yung mga tao, kaso nga lang, kaso hindi natin ma-replace yung mga tao, lalo. Yan, inuubos si Kuya Alvin, oh. Bawal pala yung gabi sa mahika. Opo, kumain ako kagabi. Bawal pala yung kasi oo nga naman talaga makatayin sa lalamunan. Pag yan lagi mong kinakain, nangangati yung lalamunan mo, susumpong ka ng hika. Para may pagkain sila lagi. Bukod sa tinapay, bukod sa bigas, maraming tinapay yan. Pilit na dyan, Bok. Pilit na dyan, dakulon kadakulan, nawa ka na baga, dahil ka na baga mailin sa kadakulan. May kape. Huwag mo nang anuhin yan ng kape, huwag mong painumin ng kape. Ito may gatas, bumili ka ng gatas. Ako, Grabe ang tuwa ng bata.
Sabi magtitinda ka? Opo. Ako po, sir, totoo lang, Hmm. naawa ako hindi na ako naawa sa sarili ko sa mga bata, naawa ako sa mga bata. Kaya nga, ikaw yung nagsabi niya na hindi ka na naawa sa sarili mo, sa mga bata na lang. Kaya pag wala kayong pagkain, huwag mong isipin yung sarili mo. Isipin mo yung mga anak mo. Pumunta ka dun sa bahay pag wala kayong bigas. Ha? So, ito. Ang crosser natin, 1632. Tapos yung iba, eto, masarap to. Bumili ako ng isang pata para may sabawan. Bok. Karne. May karne. Para mamaya magsayang kayo ng 2 kilo. Kayang ubusin yung 2 kilo? 2 kilo bigas, hindi. Ito pansahog dyan, oh. May pasok mo rin, baka tirahin pa ng aso yan. Laga na. Ito yung mga dilata ito. Dilata, may asukal para dito sa kape. Yung kape ba hindi bawal sa Mexika? Hindi naman. Matulog pa rin yung ano ko. Ha? Nag-araw pa mata ko. Bakit? Naiwiman. Hindi namin na ito speak yung yung mga tulong kasi naiyak kami. Sabi ko nga kanina, talagang sa mga ganitong sitwasyon, may mga tao na kakatukin yung puso nila para makatulong sa inyo. Atay, kumusta? Masaya. Masaya na? May pagkain na? Pagkain. Gano'n na ba kalabo yung mata mo? Ano? Eto layo ko na to, nakita mo pa. Hindi na yung mukha. Malabo na? Malabo. Hindi mo na makita yung kagandahang lalaki ko. Nung ako sa sentro yung... Nadyo-joke pa ako. Hindi ko na... Hindi mo na maaninag yung mukha ko talaga. Yung mukha. Pero nung una tayo magkita, nakilala mo pa ako? Ay, hindi parehas. Hindi na talaga? Ang mahirap din sa akin, sir, kapag papapirma, talagang Hindi mo na naiiyak makita. ako. Kahit ilapit sa mata mo yun. Lagyan yun. Kita dyan. Kapag ganito lang, Makita ko. mo? Pero pag malayo, Hindi na talaga. Yun po yung isa sa dahilan kung bakit si Ate Lisa halos wala talagang nagagawa dito sa bahay nila. Mag-aalaga na lang ng bata dahil malabo nga yung mata. Ang lapit ko na nga, hindi pa makita. Malaki pa ako. Paano pa yung mga maliliit na bagay na. Ayan, may pako. Papo, sir. Anong gagawin mo dyan? Saan galing yan? Diyan sa Yung may gata. Ikaw yung naghanap? Opo. Ito may pako. Ito, may tinda pala si Kuya Alvin ngayon. Kaso nga lang, hinintay ako na pumunta dito. Kaya hindi mo na siya nagtinda. Pero ilang piraso to? 31. Kahit paano, si Kuya Alvin talaga, hindi to umaasa. Tikman natin yung luto ni Kuya Alvin. Tikman natin yung niluto ni Kuya Alvin na puto. Ang bukayo. Yung sa mga makakita kay Kuya Alvin na naglalako nitong puto niya po, kahit busog po kayo, bumili po kayo sa kanya kasi nagsusumigap naman si Kuya Alvin para mabuhay niya yung pamilya niya. Kaso nga lang, walang ibang aasahan kundi sarili niya lang talaga. Kaya hindi maiwasan na hindi siya atakihin ng hika niya dahil sa sobrang pagod na. Ayan, maraming salamat po ulit sa ating sponsor, si Ma'am Christine Update Iowa USA. Yan, thank you very much po. Nagpadala siya ng 2,750. Tapos si Sir Lander Gonzaga nagpadala ng 5,000. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Bibigyan natin si Kuya Elvin ng 3,000 para bumili ka ng gamot mo, Kuya Elvin. Tapos yung iba siguro pandagdag sa puhunan. Suhin mo na si Ate Lisa, mapaturo kanyan o Opo, para makapag-family planning kayo. Opo, inasikaso na namin. Naalam na nung na Sinabihan niyo na. Opo. Ano sabi doon? Tatawag na lang daw po pag andyan na yung yung implant.
Kasi gusto niya implant kasi yung ano na lang. Oo, kasi para sigurado talaga tayong hindi na madadagdagan yung anak niyo kasi ang hirap ng buhay, Kuya Elvin. Hindi pababa ng pababa yung mga bilihin, kundi pataas ng pataas. Eh paano kung wala kang sustainable na hanap buhay? Paano mabuhay yung mga pamilya mo? Tapos paano kung madagdagan pa yung anak mo? Ay. Lalong mahirap. Kaya asikasuhin mo na malagyan ng implant si Ate Lisa, ha? Oh. And guys, bigyan natin si Kuya Elvin ng 3,000 pandagdag niya sa kanyang punan at pambili niya ng gamot. May baraya pa pala dito. So, bibigyan natin ito kay Kuya Elvin. Pandagdag na rin to. 70, 80, 90. Maraming po salamat sa sponsor na nag-abot ng tulong sa amin. Ang hirap po. Hindi ko naman po kasi inaasahan yung ganitong mangyayari sa amin kasi ayaw ko naman kasi talagang panahingi. Kasi kahit may asma ako, pinipilit kong maging malakas para sa pamilya ko. Kasi wala naman talagang inaasahan itong pamilya ko kundi ako lang. Kaya ginagawa ko naman lahat. Ayaw ko kasi magsabi ng kung anong wala sa amin kasi ayaw ko makaranas ulit ng masasakit na salita. Baka sabihin, abuso, hanap buhay na yan. Ayaw kong ganun. Kaya pinipilit ko yung bumangon. Kahit may sakit tayo, patuloy pa rin akong sa trabaho. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyo. Papasalamat po ako sa tumulong po sa amin sa pamilya na binigyan kami blessing na makabili po ng pagkain. So, maraming salamat po talaga sa inyo po. Na kahit gamit ganito, di po rin po kayo nagsawa sa amin ng tulong. Maraming talagang salamat. Lalo na po kay Sir Oragon Hani. Salamat po.